Sa lugar ng Chicago, sa loob ng opisina, nagtatrabaho ang ating bida na nagngangalang Wesley Gibson, isang empleyado ng isang opisina kasama ang isang masungit nitong boss, na sa tuwing nagkakamali siya, tinatalakan siya nito, wala siyang magawa kundi tanggapin ang bunganga nito na parang isang machine gun, kaya umiinom siya ng gamot para kumalma sa kanyang panic attack na nangyayari sa tuwing nakakarinig siya ng hindi maganda. Lumipat ang eksena sa isang lalaking matikas na bumaba sa taxi at sumakay sa elevator ng isang gusali, kung saan pumasok siya sa opisina ng isang babaeng nakaupo doon, natatakot ang babae, sinabi sa kanya ng lalaki na huminahon, dahil kung hindi mapipilitan siyang patayin. Inaalam ng lalaki kung saan gawa ang naturang bala at sinabi ng babae sa kanya na wala siyang impormasyon. Sa puntong binanggit ng babae na wala siyang impormasyon, isang bala ang tumama sa kanya, kaya dali-daling lumabas ang lalaki sa silid, at patungo siya sa elevator upang mapaghandaan ang naturang pag-atake sa mga shooter sa kabilang gusali. Sa hindi kapanipaniwalang bilis, gamit ang kanyang abilidad, tumawid siya sa kabilang gusali upang isa-isa niyang mapatay ang mga kalaban. Sa sandaling mapatay niya ang huling kalaban, tumunog ang kanyang telepono. Tugon ng boses sa telepono, na nagsasabing walang paraan upang iwanan ang kapatiran. Sa puntong iyon, nakita ng lalaki ang isang guhit na X sa ilalim niya, pagkatapos ay isang magandang bala ang tumama sa kanya at tila bumabalik sa kung saan ito nanggaling, na nagpapakita ng pagiging komplikado. Ang bala ay may magandang disenyo, ang pinagmulan ng bala ay 1 milya ang layo mula sa isang gusali, kung saan nakakubli ang shooter nito na nagngangalang Cross. Lumipat ang eksena kay Wesley, kasama ang live-in girlfriend niyang niloloko siya kasama ang katrabaho nitong si Barry. Si Wesley ay isang taong walang pakialam, kahit alam niyang niloloko na siya ng kanyang kasintahan, ngunit tila wala lang ito sa kanya. Papasok lamang siya sa trabaho at papagalitan lamang ng kanyang masungit na boss, kaya naman umaatake ang kanyang panic attack. Isang gabi, pumunta siya sa ATM upang mag-withdraw ng pera ngunit sa kasamaang palad, wala itong laman. Kaya naman pumunta siya sa isang tindahan upang makaharap niya ang babaeng sinabihan siya na ang kanyang ama ay pinatay ng isang asasin, at ang pumatay ay naruroon lamang sa paligid. Ang babae ay nagngangalang Fox, ang babaeng daig pa ang lalaki sa galawan. Sa puntong iyon, nakipagbarilan siya kay Cross kaya nataranta si Wesley. Gayunpaman, nakatakas si Wesley sa lugar kaya naman hinabol siya ni Fox gamit ang pulang kotse na umikot patungo sa kanya. Inilipat ni Fox si Wesley sa kanyang sasakyan at pagkatapos ay tumakas. Patuloy silang hinahabol ng lalaki, sinabi ng babae kay Wesley na pasamantalang hawakan ang manibela at siya ay hihiga sa hood ng sasakyan, upang mag-counter-attack sa kalaban. I'm sorry! Under the seat! Puntong iyon, ginamit ng lalaki ang kanyang abilidad sa pagkurba ng bala patungo sa gulong ng kanilang sasakyan, kaya nawalan ito ng kontrol at bumaliktad sa mga pulis, hanggang sila ay makatakas sa eksena. Nagising si Wesley sa isang pabrika na napapalibutan ng mga lalaki na mukhang mga kriminal at iba pang mga asasin, lumalabas na nagngangalang Sloan, ang pinuno ng mga ito, at pinipilit siyang gumamit ng baril upang patamaan ang pakpak ng isang langaw. I can't even see them! Your heart is beating in excess of 400 beats per minute. Only a few people in the world can do that. Your father could do it. You can do it. Learn to control these attacks. Get back from me. I have a gun, sir.
My name is Sloan. This is Fox. Sanity is wasting your life as a nothing when you have the blood of a killer flowing in your veins. Premonition 17, it belonged to your father. And you're going to use it to kill the man who shot him down. Your father was one of us, a fraternity of assassins. Ipinaliwanag ni Sloan na ang mga panic attack ni Wesley ay talagang isang bihirang kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na ipamahagi ang napakalaking dami ng adrenaline sa kanyang utak, nagpapabagal sa kanyang pangunawa sa kanyang paligid at nagbibigay sa kanya ng higit na lakas at bilis. Isang natarantang si Wesley ang umalis sa gusali at nagising kinabukasan sa kanyang apartment, natuklasan niya na ang kanyang bank account ay naglalaman ng $3 milyong. That's great, bro. Who's the man? I'm the man. Nagsasanay si Wesley sa pag-alalay ng mentor niyang si Fox. Sa panahon ng pagsasanay, natuto siyang kontrolin at gamitin ang kanyang kakayahan sa paggamit ng baril, tulad ng pagkurba ng bala sa paligid ng target. This is the gunsmith. He knows more. You do that? You do that. Real train. Still is. Inihayag ni Sloan na ang kanyang ama ay kahalintulad sa kanyang kakayahan. Ang mga miyembro ng fraternity ay isang lipunan ng mga assassin na nagpapanatili ng balanse sa mundo. Gusto siyang sanayin ni Sloan para makatulong siya sa pagpatay kay Cross. Wesley is the only one who can get to him.